umaga. Pilazaro. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po ang palikerong tapat, babaerong banal, kristyanong manyakis, ang hindi humihindot ng walang pahintulot, ang pantas na talipandas, ang inyong host, Ka Dennis Reyes. Yan ang introduction. Anyway, no, pasensya na ho sa mga nanood ng last video namin when we had bad audio. So hindi ko na siya maayos kasi na-upload ko na eh. So babawi kami ngayon the next. Recap na lang tayo. Oo, recap lang. Ano ba yung yung regarding the issue na hindi niyo masyado naintindihan, May mga nag-comment. Salamat ho. Alam nyo, we are a safe space for dissent. Kahit ano pa yung opinion nyo, pro or anti, basta walang personalan, okay lang ho yan. Comment lang kayo ng comment. Yun. Sa akin, kahit personalan. Siya yun, diretso sa kanya. So, tangin na yan, hindi naman tayo makakilala sa totoong buhay. Pero, kahit personalin nyo ko, hindi naman ako mamamatay. Di ba? Bakit pakulam ka? Pakulam tayo, nakuwag. Yun lang, recap tong nakaraan, no? Yung, may tanong ako the last time na nainis to, hindi rin nila narinig. Yung question ko regarding, ito ba ay sinisira yung paglabas ng video na yun? Apparently, there are some things that came out from the commenters themselves na ang financier daw nung director na yon is the sister, si ate. Ang financier daw si ate na senador, ate ng presidente. Yun nasabi nila. Na baka daw, kasi if you remember yung the first movie, yung Made in Malacanang. Yun yung Made in Malacanang. Portrayed the president as parang happy-go-lucky. Medyo negative yung portrayal sa kanya doon eh. Yun yung Made in Malacanang. Okay? Pero like I said, tapos na eleksyon eh. Nanalo na sila eh. No, pero ito kasi, tinitira talaga nito is pinangalanan pa si Vic Soto. Kaya kakasuhan niya eh. My point there is, yung mga nakaupo ngayon, hindi nila kailangan upakan yung Soto Brothers eh. Okay. Bakit? Wala nang eleksyon kasi tapos na. Panalo na sila eh. So, it's a waste of money, di ba? Whatever happens, that's a waste of money kung uupak pa sila. So, hindi sila. Oh, okay. Yun yung point ko eh. Hindi sila. Because they have no interest in it anymore. I see. That makes a lot of sense. So, it could be... Politika is always about interests. Of course. Malaking pera pinag-uusapan natin dyan. Yeah. So usually, kung walang malinaw na interest, hindi mo pagkakagastusan. Oo nga, ba't ka magtatapon ng pera? It doesn't make any sense. Ba't ka magtatapon ng pera? Tangina, magkano mag-produce sa isang pelikula? Magkano nga ba isang pelikula? Alam mo, pinakamurang nag-produce ako ng pelikula eh. Pinakamurang production cost is 16 million. Mahal pala. Indie film yun. Indie movie, oo. Oo, 16 million. Puta, yung ganyang commercial film. Oo. Supposedly. Kahit na digital yan, nakamura ka ng konti sa digital, pero po siya mabigat pa rin ang cost yan. Lights, actors, siyempre, so on and so forth. Magkano? Na dyan, 25 million. Pero siyempre, yung director, puta, nagpapatong pa. Yung producer. Siyempre, diba? Pa sila kikita. Siyempre, patong siya, doble, para kumita siya. Siyempre. Para worth it yung ginawa niya. Di ba? So sa tingin mo, ito naisip lang ng director na manira? At least 30 million yon. Okay. 35 million. Sinong gagawin magtatapon ng 35 million? Wala ka namang interest. Tama. Diba? Beside, yung first family, tapos na sa kanila yan eh. Tapos na, wala na. They won. They're done. Diba? They've won. They're in Malacanang. So ano pa nga ba gagawin nila? So hindi sila. Kasi tama, kung yung ate, tangina na mo problema sa survey, gagastos pa ba yan sa pelikula na puta babanat sa iba? Kesa gastosan niya yung sarili niya? Sige, malisyoso lang ako siguro na chismoso. Pero diba? Kasi, di ba si Tito Soto nandun nasa top 5, that's top 4. She's a little bit lower there. So, if she knocks off the other guy, baka umakyat siya. Okay. Again, you're looking at it the wrong way. Okay. Hindi yan one-on-one, hindi yan boxing. Karera yan. Oo pala, marami pala sila. Kung karera yan, marami kayong kabayo eh. Hindi mo kailangan bumakbak ng isa para puta umangat ka. Kahit na sino dyan ang bakbakan mo, hindi ka angat. Yan ang pagkakaiba sa karera. Sa karera, kailangan lang magaling ang hinete mo, medyo may placing ka ng tama, maganda yung timing mo. Okay.
The thing about national elections is it's always about timing eh. You have to be able to reach your peak 3 days before elections. Bakit 3 days lang? Yun na yun. Anything more than 3 days before elections, nagbibigay ka ng panahon para upakan ka. Para si Binay, when he ran for president. Kasi was talking about it since he was vice president eh. Tagal eh. If you peak too early, okay, yung 3 days mo, kung maging 5 days yan, yung 2 araw bumabagsak ka na. Talaga? Peak mo na yun eh. Diba? Peak mo na yun. Paano puta kung pang number 13 ka, pang number 12 ka? Ang pinagtatalunin nyo yung 13 puta, 1,000, 5,000 boto lang. Yung 2 araw na mag-dip ka, 5,000 boto yun. Tangina, talo ka nun. So ideally, if ganun ka mag-plot, ganun mo tinitignan yan. Now, dyan nagkakatalo ang pagalingan ng strategist tsaka operators. Tsaka ng actual buong campaign crew mo. Campaign manager mo. Kasi yung campaign manager mo magmamanage lahat yan eh. Yung strategist mo mag-iisip ano ang takbo ng kampanya mo. Yes. Yung operador mo ang nag-i-implement ng ginagawa ng strategist mo. Because generally, strategists are not very good operators. I thought they were one and the same. No. Okay. Ang strategist, puro utak yan, puro papel yan. Hindi tumutungtong ng ground yan eh. Okay. So kumbaga, yung implementation mo sa papel, magkaiba pag binaba mo na sa ground. Makes sense. It makes sense. Oo. Tsaka, balik yan national yan. Diba? So sa national, pagalingan kayo ng kanino kayong ground nagre-rely. Because ika nga nila, all elections are local eh. So, kumbaga, sino ang connect mo sa ground? Like for instance, if you're running for senator, sino connect mo sa ganitong probinsya, sa ganitong bayan, sa ganitong syudad, outside sa ganitong bayan. Gaano karami boto mo sa bawat bayan? Tapos, i-aggregate mo yon. So, pagalingan kayo na. So, kaya diba sabi ko nun, ang hinahabol mo lang naman pag national ka, hinahabol mo lang naman sa ground is sino mag-ooperate sa'yo, magkakabit ng mga mamimigay ng polyetos mo, magkakabit ng mga posters mo, campaign materials mo, at sino ang mamimigay ng sample ballot mo. Kailangan ng sample ballot kayo. Siyempre. And so, yun lang talaga yun. And so, going back to the question, everything else nagre-revolve around that. Pagalingan kayo doon. So, going back to my original theory na which you busted na I was looking in the wrong place. So, bakit niya ginawa itong pelikula na to be sued at the last minute? Alam naman niya madedemanda siya. Ngayong araw na to magpa-file si Vic. Yes. Si Bossing. Oo, magpa-file si Bossing ng kaso. Sa Muntinlupa, RTC. And kung ako yun, sinisiraan mo ko he's not even running for anything. So, ano yun? Social media, clickbait? Everybody knows. Tangina, meron ka na bang kilala nagsabing matalino si Daryl Yap? Wala. Everybody hates him. Everybody hates him. Okay? Okay na yung everybody hates him eh. The same way that everybody hates Rolando Tino. Pero putang ina, walang nangas nagsabing bobo si Rolando. Wala magsasabi nun. walang susubok magsabi nun. No. Aimee. Everybody hates Aimee. Everybody hates her, yeah. But nobody can say she's bobo. Nobody would tell you that Aimee is stupid. Because she's not. Because she's not. She's not. Di ba? Admittedly. Di ba? Admittedly. She's actually the brighter sibling. I'm sorry to say that, para sa presidente. Siya yung abogado eh. Di lang siya nagbar. Pero di ba? May ganun may taong ganun eh. And you've never heard anyone say, kahit sa mga bakla wala ko narinig ng sabing matalino si Daryl Yap eh. Sabit siya dyan. Like I said, sasabit siya dyan. Mabigat yung sabit niya dyan. Mabigat ang sabit niya, pero why? Yung mga ganyang pelikula, dapat kumuha ka ng legal consultant eh. Obviously, wala. Naisip lang niya is marami siyang followers sa social media. It was all about social media as far as he was concerned. In one interview, he mentioned that eh. Ang di ba may pakialam sa social media?
Tangina, walang pakialam social media, korte, puking ina ngayon, pagka guilty ka, puta sentensado. Kahit marami kang follower, pag guilty ka. Ang dami ng influencer, quote-unquote, ang nademanda at marami din na nakakulong worldwide. So, yeah. Nagkakaroon ng mga sense of entitlement kasi yung mga yan eh. Yung mga vlogger na yan talaga dapat. Ako din said one good news about social media. Which is? Zuckerberg. Tinanggal na niya fact-checking. Tinanggal niya fact-checking. Worldwide. Oh, teka muna. Ano ba? Is that a good thing or a bad? Kasi ako, I love watching. For me, I love reading fact-checking articles eh. Speech advocate ako eh. Kasi ako na-experience ko yung sinesensor ako eh. Oh, syempre. Ng people I don't know. Yes. Ng fact-checkers. Yes. Totoo yan. Okay? They were fact-checking me for my opinion. Hindi pwede. Not for facts. Hindi pwede. You cannot be fact-checked for your opinion mo yan eh. Precisely. Why? Because fact-checkers are abusive. Unang-una sa akin na ganito. Who arbitrates? Who are the? Who arbitrates? Who will decide what is true, what is factual, what is not? Well, ang sabi nila, there's Rappler, there's a certain other publications. Who gave them the authority? Meta. What gave them the authority? The expertise. Who died and made them God? Remember, I think that's what you mean. It's about freedom of expression, freedom of speech. No, but it's a God-given right. But when an American president goes on to say, wag kayo magpasaksak ng don't have yourself injected with the COVID vaccine. That goes against the grain of the whole. Ano lumalabas ngayon? Ang lumalabas ngayon, tama sila. Those mRNA vaccine are poison. It is? Okay. Are poison. Si Pat, putang ina, namatay ko, nag-collapse. Alam mo, puta, barkada na, nag-collapse, walang dahilan. But is that... cardiopulmonary attacks more than quadrupled since the start of the COVID. And nobody knows if that is because of the vaccine or the COVID. Admittedly, nobody wants to take up the cudgels and to do the study. Okay, look, I am not saying na definitively masama. But the thing is, why is it that nobody wants to study? That's another story to talk about. Yeah. Pero ako kasi lumalabas sa mga independent studies that those vaccines quadrupled yung cardiopulmonary attacks, heart attacks. Ako kasi I have across the board, worldwide. Yeah, worldwide. Dumami lahat ng ospital. That's true. I had ang bakuna ko kasi, I was one of the first dito sa Makati na nabakunahan. I had Sinovac 3 times. Ako rin, Sinovac ako. Hindi ako nakatikim ng mRNA na yan, yung mga Pfizer, yung mga ganyan. Hindi ako nakatikim yan. Everybody wanted that kasi ganun. Pero ako what was available was Sinovac. Sige na lang. Ako naman, katwira ko, kaysa magkasakit ako. Which is true at I never got it. Which is salamat sa Diyos, no? At kaya lang, syempre, everybody that talks about, may halo kasi politika yung that COVID thing and the vaccine, that was half of it was political. See, my point there is, false information cannot be censored. It should not be censored. Okay? I am of a different view. Should only be mitigated by another speech. Okay? The only answer to false information is true information. To share true information. The only you do not control hateful opinions. You share opinions of your own. See, that's why it's called the marketplace of ideas. Because the really good ideas, the really logical ones, would always rise to the top. Censorship would bring the problem with censorship is because if the opinion is unpopular, usually it's censored. Di ba? Yeah, that's also true. Parang ni Galileo, ganyan. Nagalit ang mga pare. Back in the old days. Diba? Yeah. I mean, in the old days. In the old days, yeah. Yung kung
Bakit? Di ba? Si Copernicus, he said that the planets revolve around the sun. He was censored by Catholic Church. Yep. And Galileo was heavily censored by the Catholic Church. So, he was censored. See, that's what's bad about censorship. It's the truth. Stifles progress. It stifles progress. I agree with that on that point. Pero that's the reason why ako, tama sila. Putang inang fact checker yan. Okay, I'm not saying Rappler is doing a bad job, but they are. Okay, as journalists, as reporters, fine. Pero puta, kumukuha kasi sila ng pera sa Omidyar. At yun ang mawawala. Malaking pera yan fact-checking. Yes, malaking pera yan. Mag-suffer ang negosyo nila. That's the only thing. Bakit sila against it? Yeah. It's a business. Ang sa akin lang naman, siguro social media, true. But you cannot allow, like newspapers and those who have the commitment and obligation to the truth, kailangan ilabas nila. They need to come out with Hindi yan fact-checking. You are confusing editorial responsibility with fact-checking. Siyempre, nobody wants yellow journalism. Editorial responsibility. Okay, these are professional people. Yes, they are. Professional journalists. Yeah. Nag-aral, may lisensya, may franchise. That's true. Therefore, dapat may batas regulating their responsibility. Dapat, katulad yan, yung mga dyaryo, yung mga media outlets, dapat totoo sinasabi niyan. Dapat hindi lang yun. Dapat mapipinalize sila if they publish anything not false, factual, any lies, anything why, because meron silang government franchise. Ako, aside from that, technically I pay for that news. I pay for that. Nagbabayad ako. So, dapat lang totoo ibigay mo sa akin. I should be fed the truth. Kasi nagbabayad ako. Nagbabayad ako ng kuryente, nagbabayad ako ng internet, nagbabayad ako ng membership. So, dapat totoo ibigay mo sa akin. Yes. At yun ang yun ang nawawala. Yun ang irresponsible about media ngayon. And the thing is, then that's where social media comes in. Because ang social media, because it's a free marketplace of ideas, unregulated yan. Unregulated, totoo yan. Now, it's unregulated without the fact-checking. It's unregulated. Yung mga vloggers, social media, more than they trust yung sinasabi ng Trimedia, kasalanan ng Trimedia yun. Because they were the ones who lost the people's trust. Now, the only way to resolve that issue is to gain back that trust. So they have to gain back, they have to fight back for their own integrity. And to gain that back, and to gain it back, hindi nila dapat sinesensor ang free marketplace of ideas, which is social media. That makes sense to me. They should censor themselves. Obligasyon naman nila yan Ang dapat na inaayos nila is yung sarili nilang policy. Hindi na sila envelopmental journalists. See, that's the whole problem. Envelopmental journalist sila. May envelope palagi. Ang dami. Diba? Oo. Meron akong alam na isa. That's why they've lost. Unlike before, nung bata tayo, iilan-ilan lang yung tinatawag na, diba, na envelopmental journalists. At least, diba, nakikita mo pa rin ang katotohanan. Oo. Alam mo, ngayon, speaking of you have to sit through. Alam mo, speaking of envelopmental journalists, I first heard about that in reference to one veteran journalist who is apparently the older kuya of so many of a certain last name that is now running for senator. Yung kuya nila, that they were the first ones na naringgan ko ng ganyang salita. Sa kanila ko narinig yan when they were referring to him. Kasi ano yan? AC/DC yan. Envelopmental journalist yan. Siyempre nung una, ano ibig sabihin nun? Anong AC/DC? Ano yung attack and collect and then defend and collect? Ganun pala yun. Ano yung envelopmental? Even before him. Before him. Pero kasi narinig ko yung envelopmental. I first heard that in reference to him na nababayaran daw. Siyempre sabi ko, hindi, may programa pa sa radyo, sikat na sikat ang column. Hindi naman siguro. And a government official told me, sabi niya, in-interview ko niyan, iba ang sinabi niya sa sarili niyang column. So, tapos nagmumura siya and putting all sorts of comments and defamatory things to say. Kaya ang libel cases din na nila
na namumutik-tik yan. But then again, they've managed to, siguro meron na siyang masters in libel. Kaya na-navigate na nila yan. Kasi the thing about libel is, kailangan ma-prove mo malis. Which is, which is difficult to prove in print. Yeah. And they say that, ay, naku, nahulog. Yan. And they say, yan, okay na. It's difficult to prove in print. Although mas madali siyang i-prove in video. Video kasi nandiyan na sinabi niya, you see his face saying it eh. Pero sabi nila, madali mong makita yung yung meaning eh. Unlike sa print, 'di ba? Medyo it's kind of neutral eh. Pwede mong mo eh. Ang sabi nila, ang libel daw is all about intimidation because the original law does not take into account whether it's true or false. Basta nasaktan yung biktima mo, libelous na daw yun. Tama ba? Intindi ko? Well, no. Siyempre, kailangan it's not true. It's defamatory. Di ba kailangan it's a lie? Kunwari. Because if it's true, there is nothing defamatory about truth. Well, sabi nila nasa intent daw yung libel eh. Marami kang kailangan patunayan. Kailangan patunayan mo hindi totoo yung sinabi niya. Tapos kailangan patunayan mo na may malice involved. Pero isn't it malicious the fact na nagsasabi ka na hindi totoo? Kaya kunwari, ipagkakalat ko, I'll go on video and say, si Ka Dennis, buntis yan. Kunwari lang. Pero paano kung alam mo yun ang totoo? Kunwari, nagsabi ka sa akin, alam mo, buntis ako. Sige, si Ka Dennis, buntis pala. Iba ang nakabuntis sa kanya, hindi niya asawa, ganon. Well, kailangan patunayan ko na alam mo na hindi totoo. That there is malice. That malicious talaga. And that's where the problem lies. Mm-hmm. You have to prove malice. Yun ang mabigat doon. Paano yung sa social media na sa cyber crime, nagkakamag-away. Sa cyber libel, walang malis. Ha? Yes, sa cyber libel, walang malis. Ano lang, intent. Yun ang tinanggal sa cyber libel. Pati intent, wala. Ano lang. Kaya mas madaling masintensyan sa cyber libel. Kaya yun yung kay Daryl Yap, dahil inilabas sa internet yun. Lumabas sa Facebook, dun siya sabit. Cyber libel pala yun. Cyber libel yun. Teka muna, sandali lang. Sa akin doon ko upakan yan. Paano pag sinabi niya na that's all about artistic expression? It's about art. The law is the law. Under the law, cyber libel yan. Tangina mo, doon ka magpaliwanag sa loob ng Muntinlupa. Teka muna, meron kasi akong kaibigan, and I shall not mention him yet, no? He's a good friend, no? He went to a seminar some years ago. Tapos nagsalita siya, and then he got drunk. And then in the morning, hindi naman niya alam kung ano nangyari at siya lasing na lasing at unconscious siya. There was a girl who was saying na ikaw, in-SA mo ko, sabi niya gano'n. Siyempre, nagkaso. It was dismissed with prejudice. Doon pa lang sa sala ng piskal. It was dismissed with prejudice. Another friend of the girl who accused him, nagkalat sa buong social media and Twitter particularly. Si ganito, rapist kasi yan eh. Siyempre, hindi naman to. Kinasuhan niya. Nagpiano siya ngayon sa kulungan. My point here being is that itong director ba na to mauuwi sa ganyan? Kasi hindi naman siya yung nagsabi. He said it through one of his trailers eh. Siya, sa bagay, artista lang naman, inutusan lang siyang sabihin mo itong linya na to. Walang kinalaman yung artista doon. Remember, film is a director's medium. It's true. So hindi siya may kasalanan nun. Walang kinalaman talaga, absolutely walang liability artista. Wala. Well, depende. Pero usually wala. Director talagang babanatan dyan. Wala naman atang pelikula. Director, tsaka producer, tsaka scriptwriter. So hindi lang siya. Hindi lang siya. Bakit kasi nila ginawa yun in the first place? Ako naman napatunayan naman na there were articles later na nabasa ko sa ating common friend na si Sam, no? Sabi niya doon sa ating channel, and sabi niya there was this article about somebody na pinatay daw si Pepsi Paloma, dumped inside their closet and whatnot. Siyempre, mahirap naman patunayan yan, and that's an opinion that the writer... Magaling sila
Magawa natin, no? Tanginan nila, patunayan nila ngayon sa korte. Patunayan nila sa korte, totoo yan. Which Diba? they have not. Kasi syempre, and ngayon, syempre, may karapatan ngayon si Vic Soto, si Bossing na magdemanda na, hoy, nasa ng ano mo dyan? Nasa ng patunay mo dyan na niwala kayong testimonya doon sa tao na ginawa ko yan. Eh, syempre, patay na yung tao sa malangit nawa, no? Yeah. But, yun talaga yun. Sasabit sila. Abangan ko yan kung makukulong siya o hindi. Sa tingin mo, may kulong yan? Meron. Si 6 years yan minimum. Yeah. Pero kung cyber libel yan, 12 yan. Teka muna, hindi ba yan nasisettle out of court? Depende sa depende sa biktima. Kung i-attract niya. Mag-file ka ng affidavit of desistance. Pwede pala i-atras yun kung sasabihin ng, sige, nagkasundo na kami. O, nag-sorry naman na siya, tinanggap ko. Sige. Wala na magpo-prosecute eh. Pero may mga krimen na hindi naman makukuha sa sorry at kahit sabihin mo i-atras nung biktima. Pero procedurally, sino ang haharap? Sino ang magtetestigo? Wala. Sino ang magreklamo? Wala. Matras na eh. I see. Kahit ano pa yan. Pag matras kahit na, wala ano. Oh. That makes a lot of sense. Thank you for that. Ay nga pala. Shout out kay Andrew Llamas. Katoy! Andrew Llamas. Pasensya na, hindi kita nabati kanina sa simula. Happy birthday. Enero na. Babalikan na uli sa Pilipinas. Nasa Pilipinas. Panibagong inuman uli. Welcome home. Welcome home. Andrew Llamas, welcome home. Nasaan ba siya ngayon? Sa US? Sa US. Malapit na. Malimig doon. Uwi ka na. Para dito uminit ang katawan mo at may inuman daw. Ayan. And anyway, and then going to that topic na pinag-uusapan natin kanina elections and all of that, no. Apparently, ang daming vloggers na tinitira si Erwin Tulfo tsaka si Ben Tulfo. Tira talaga. There's this, nakita ba yun yung vlogger na si Attorney Something? Dalawa yan sila eh. Talagang banat kung banat. Again, these are some of the people mga DTS ba? Di ko alam eh. There's no... Kasi I saw a video last night, an interview, yung editor-in-chief ng One News. Ang sabi niya, DDS ang bumabanat sa mga Tulfo eh. Bakit? Kasi bubaliktad. Well, ang theory nila is, kasi nga, malakas. Oo. Si Erwin Tulfo is very close to the president. I call that out eh. Sabi ko na, di ba, ngayon tapos na si Sara, upakan Tulfo. Oo. Diba? Okay. I call that out sa mga first few episodes natin last month. Sabi ka, patapos na yung kay Sara, Tulfo, upakan. Oo nga, sinabi mo nga yun. Because sila yung logical eh. Kasi sila yung malakas eh. Diba, after Sara, sino pa yung nasa isip mong po pwedeng tumakbong presidente? Tulfo. This is about 2028. Rafi, actually. Yun ang kinatatakutan ng marami. Mahirap daw maging presidente yan, sabi nila. Kaya dapat sirain, sino ba may tumatakbong Tulfo ngayon? Di kailangan sirain mo yung dalawang tumatakbong Tulfo para tamaan yung Rafi. Kasi tandaan mo, putang ina, yung dalawang Tulfo, si Ben tsaka si Erwin, malakas yan. Tangina pag naging senador yan. Top 4 sa survey. As of now. Tapos ang kwento. Isipin mo, 3 senador tumatakbong presidente. Pagtutulungan kayo niyan. Ang daming po pwedeng gawin yan. And that was the whole point, really. Kailangan mapilayan. Para hindi makatakbo si Rafi. Malas na puta, may sabit itong dalawa. Si Erwin Tulfo. 50 million. Si Erwin. Si Erwin pwedeng ma-disqualify. Mali ako sa unang sabi ko na walang kaso. Well, okay, wala siyang kaso sa Pilipinas pero pwede siya ma-disqualify for moral turpitude. Kung talagang moral turpitude because of his US citizenship. Nasa dyaryo yan eh. He used fake documents daw. What he did was a crime. It may not be criminally liable sa Pilipinas, but it's still a crime. What exactly did he do? May moral turpidity siya. Teka muna, what exactly did he do? Kasi maraming hindi nakakaalam. Gumamit siyang false identity, nag-apply siya US citizenship. In fact, he even served in the military for 10 years. Oh, I didn't know that. He assumed a false identity. He said he was born in Hawaii.
Oh, yung pala yun. Sinabi yung pangalan eh. Tapos naglabas ng US. Di ba yung Erich kasi something? nag-apply siya ng visa to go to the US. Oo. So, dinila yung visa niya, tapos sinabi sa kanya may kaso siya, ganito, ganyan. So, kung hahapitin yun, moral turpitude, sabit siya ron. Yeah, I saw the... Hindi nila mapaliwanag ngayon eh. Kasi nilabas sa US Embassy yan in a news article eh. He's skirting the issue. Sinasabi niya, nag-OFW ako, nag-TNT ako, wala masama, kailangan buhay yung anak ko. Pero hindi niya sinasagot. You assume the false identity. Yes. And that's a crime. And the US Embassy came out with that information in a news article. Yes. Yung pala yun. Now it makes all sense. Paano yung kapatid? Ngayon, with that information you just said, sino ba talagang bumabanat sa mga tulpo? Ako, clueless ako eh. Baka bigyan mo akong clue. Clueless ako eh. Sino nga ba bumabanat? I-review mo uli yung sinabi mo. Mamaya. Bigyan mo na natin ng clue. Sino naglabas ng info? Naglabas na info. It was by the US Embassy in a news article. Posibleng si Uncle Sam ang kalaban nila. Bakit si Uncle Sam? Ganun ba kalaki ang interest? Bagay, ganun kalaki ang interest si Uncle Sam sa politika natin. Totoo yan. Yes. Especially ngayon. Tangina yung mga tulpo, puta, halatang China boy yan eh. Oo nga. Diba? Oo nga. Totoo yan. Tangina, pababalikin mo pa ba yan? Okay. Kaya ngayon pa lang, pinuputulan mo na ng sungay yan. Posibleng ganun hindi ko sinasabing ganun. Pero parang Pero ganun. you have to look at all the possibilities. Oo nga, no? Kasi hindi nila kaalyado yan. Baka mag-pivot ulit sa China, ayaw nila ng ganun. Kasi, remember, naka-proxy war tayo. Yes. That's why, ang China palaging pasok ng pasok sa teritoryo ng Pilipinas. They're trying to show that the Americans cannot help you, cannot save you. Oo nga. That's why, umalis yung monster ship, tapos na ibang ship. Ang hindi nila naintip, they're just cultivating hatred more. Yeah, which is, everybody hates them now. Tumataya sila na magiging presidente si Sara and make it all okay na dun. Asa pa kayo? Kung hindi si Sara, somebody else. Kaya ginaganon sila lahat ngayon. Which could be the Tulfos pala. Well, that's a good theory. Oo nga, no? Kung naisip yun. Oo nga. Which is, I don't know. Naging ambassador pa to China, Simon? Yes, naging special envoy si Mon sa China. And then, bandang huli, parang nagbabago siya ng ano ba ginawa ng isang special envoy? Nagbabakasyon? Humimod ng tumbong. Siguro. Kasi, I do know we have people in the US are also, sabihin na natin, sorry to use the term, no? Himod na ng tumbong o himod ng tumbong. Pero kasi, ganun eh. Like, this administration has their own tigahimod sa US kasi nga maraming kaso si Bongbong na inaasikaso pa nila. So, ganun talaga. Which is why, kasama sa deal siguro, the pivot to the US. Kasi, marami kang kaso. Di kami nabahala dito. Pag-usapan na lang natin. Teorya ko lang yan. Chismis lang yan. Pero kaya ako sa tingin ko, hindi mananalo yung mga tulpo. Kahit sa senador? Hindi lulusot yan. Ano may lalabas na bomba at the final hour. Magbabago isip ng tao. Yeah. Hindi, palang inuupakan eh. Oo nga. Kaya hindi lulusot yan. Mukhang nagbabayad ng vlogger. Mukhang nagbabayad sila ng vloggers. Kasi talagang consistently, there's one particular vlogger na tinitira pa yung mga yung mga advice ni Raffy Tulfo, mali-mali daw. Actually, totoo yun eh. Medyo, may mga episode siya na mali-mali ang advice nila sa tao. Na hindi tama yung legal advice. Kaya tataka ko, kala ko ba abogado to? Abogado yung kanyang yung manugang niya. Chief of staff yata niya yun. Siya yung parang legal yung lawyer talaga. Pero some of the advice he gives them are actually wrong. I was sitting beside the lawyer, we were watching, galit. Katagat-tagat ako, mali yan, hindi totoo yan. Sabi niya gano'n, okay. How would I know? I'm not a lawyer. But then, you have one or two lawyers I've heard who say that he gives wrong advice. A third lawyer who says, I don't even watch that garbage. Sabi ng isang abogado. Yeah, I don't. Naglolo ko lang pero puta yun ang mabenta sa tao. Because you know that there is a problem with
with justice in the Philippines. Yes, there is. And they've used that to hinge on their popularity on. Oh, ipatulpo natin yan. That's a name built by the kuya, mind you. Yeah. Na may mga TV, may mga radio program siya, itutulpo natin yan. And marinig mo dati kung paano niya murahin yung mga chief of police, yung mga ganon, mga regional commander, kung murahin niya, grabe, parang what gives you the right to do that? Ano ba naman yung daan mo na lang sa... Yun ang dapat na sensor kasi ano yan professional media yan Tangina, pumapayag sila mapayag yung stasyon, pinababa sila. Pumapayag din yung police. Bakit ka ba sila pumapayag na mura-murahin sila ng ganyan? Tatakot sila sa media Ganun ba yun? Bakit ngayon wala naman takot na tao sa media? Minumura din ng media mula ulo hanggang pa. But si Joey Salceda has filed a bill to bring back the franchise of ABS-CBN. Right. Bakit? Gusto pa ba nila? Parang hindi na That's a question nobody has asked. What does ABS-CBN think about it? Yes. Because as far as I know, they have a better profit margin now than they were when they had the station. Yes, true. That's true kasi marami sila sa skirt na sabi nung kaibigan ko, marami din na sa skirt na taxation laws considering that they're now online. So mas maganda yung profit margin. Marami silang expenses that they don't need to spend on anymore. Yes. Ang problem lang doon is nag-suffer talaga ang quality ng media. Everybody's in media now, so. When ABS-CBN was there was strong competition. Yes, true. Diba? At the very least, naglalaban na ng dalawang stasyon. Yeah, there's ABS-CBN and GMA. Pumapangatlo yung TV5. Ngayon, nung nawala yung ABS-CBN, tangina bugbog ng GMA ang TV5. Ito yan. So GMA doesn't really have to work that hard. Walang competition. But then there's this question. Sino ba nanonood ng free TV these days? Where everybody's in YouTube. Sa totoo lang. Well, dito sa Manila. Pag pumunta ka sa probinsya po may free TV pa rin And that was the whole thing about ABS-CBN. Sobrang extensive ng network nila, especially sa mga emergencies. Yeah, bilis sila sumagot. And that's what really, yun talagang nawala. Because they were spending so much money on emergency response. Yun ang walang kayang sumalo. In fact, they were better than the government. Yes, mabilis pa sila sa pag may lindol, may bagyo, mabilis pa sila sa relief, mabilis pa sa DSWD. Yeah. Nauna, nandun na yung truck nila. Diba? Totoo yun. So yung mga disaster response sila, mabilis. Yun ang nawala. Yeah. And that was a lot of money to maintain. But can you expect, malaking gago si Rodrigo Ay, nako. Hindi niya naisip yun Ay, talaga hindi naman nag-iisip yung puki ng inang yun Medyo hindi nga nag-iisip yung matandang yun. Siguro parang everything is off the cuff. Sige lang. Patayin. The same as the daughter. The daughter, alam mo, for somebody who's a lawyer, she doesn't talk like one. Sorry to say, She doesn't talk like one. She is unhinged. Is that something to do with her thyroid issue? No. May saltik. Alam mo, ito pa yung sinasabi niya, sumagot siya na, sinasabi daw ng tao, may saltik ako. Papayag ako magpa-psychological test. Pa-drug test pa, basta lahat ng tao, lahat ng miyembro ng putang ina mo, wala namang ibang pinag-uusapang luko-luko, ikaw lang. Bakit yung dadamay mo lahat ng buong gobyerno magpa-test? Bakit lahat magpapatest? Siya dapat ang magpa-test at magpatunay na hindi siya luko-luko. Oo, kasi vice president siya. Siya ang inaakusahan na buwang Oo, siya yung inaakusahan buwang, bakit dadamay niya yung iba? Siya yung dapat magpatunay na hindi siya buwang. Oo nga. Buwang nga she gaslights people. She likes to gaslight people. Yun ang alam nila Ganyan ang style nila talaga. Dinadaan lang sa bruskuhan, sa pang mga mangmang. Diba? Medyo, actually hit sa mangmang kasi yun Sorry to say. Pero sa Davao ba, may traction pa ba? Mananalo pa bang mayor yan ulit? Yung matanda? Parang ang balita ko, Tagilid. Tagilid sa mga Nograles. Tagilid.
Talagang it's an end of an era talaga, finally. Well, kasi ganito yan, majority of their strength kung bakit sila unbeatable was the fact that Noon. Davao was the center of intelligence in Mindanao. Oh. Okay? So, kailangan kakampi ng DND, ng AFP, ng ISAF, ng Police and Military Services, ang mayor ng Davao. So, a huge chunk of their intelligence funds for Mindanao goes to Davao. A whole chunk of their activities goes to supporting the mayor. And at that time, that was Rodrigo. Yeah. Hindi na siya kakampi ngayon eh. Hindi na nga. National threat na nga. The So, security lahat threat yun na. nawala. Kaya tamo puta, suddenly, pilay na pilay ang mga Duterte sa Davao. Saka remember, hindi sila pinalabas ng Davao City. Hanggang Davao City lang sila. Oo nga. Totoo yan. Hindi sila pinalabas ng province. Doon lang kayo sa city. Si Rodrigo lang ang nakaalis dahil nakapanguto eh. Pero yung power base nila, hindi pinalabas ng city. In fact, 2019, walang hugpong candidate ang nanalo outside of Davao City. Lahat talo. Hindi talo po yung Davao province, puta lahat nilampaso ni Bebot. Oo. Walang hugpong na nanalo outside of out of city. So yun ang nawala sa kanila. So ngayon, dahil wala sa kanila yun, doon mo makikita yung talagang strength nila. Eh since wala na rin silang kayang takutin, wala na yung death squad, suddenly, their hold on powers has been relinquished. Wala na. Wala na. So puta, may papasok na ngayon. Alin? Eh puta, matigas yun. Yung pumapasok, yung dati nilang inaapi. Teka muna, alyado nila mga Nograles, di ba? Binigyan ng posisyon nung administrasyon na yun eh. Binigyan ng kasi dahil sa local politics. There is nothing loyal about it. Hindi ba? It is about power play. It's about to keep him quiet siguro. Keeping the Nograles happy para hindi sila matanggal. Kasi baka, wala na eh. Siyempre, ngayon, they don't have any reason to fear them. Kasi ngayon... alam mo yung Montik upakan ni Boy Nograles yan si Rodrigo? Oh? On radio, puta, inamon-amon niya si Boy. Sinabi niya, duwag, ganon. Puta, narinig ni Boy. Congressman si Boy, speaker ata siya, deputy. Puta, nilusob yung istasyon ng radyo, puking niya mo. Uupakan talaga si Rodrigo. Si Rodrigo tumakbo, dumaan sa likod. Ay, Jesus Mario, Josep. Kala mo tapang siya. Putok yan sa news, ha? Takot. Saka yung yung hinamon niya ng barilan si Waldy. Carbonell, sikat yun. Puta, si Waldy umattend. Nagantay ng 2 oras, tangina hindi siya sumipot. Hinamon niya ng duelo, pukingin niya, hindi siya sumipot. Duwag yung putang inang yan. Magaling yan pumutok patalikod. Oo. Medyo. Halata naman sa mga banat niya he wants to hit you back from the comfort of his castle. Kaya, mahirap pero pagkakapa kumakasa, maatras yan. Di naman si Trillanes, di niya mabanatan. Tito Franco, kapitan ng Diwalwal. Pinaatras yan. Kapitan ng? Diwalwal. Ano yung Diwalwal? Mount Diwalwal. Okay. Okay. Kapitan lang yun, ha? Pero puta, tandaan mo, ang Mount Diwalwal, puro minero, puro patapon ng buhay ng tao doon. puro patapon ng buhay. Sa Marco Polo, putang ina, inaamo ng barilan yan, putang ina, umareglo. I've heard of that. Yung sa Marco Polo, narinig ko yan, umareglo nga, Pero on the side, hindi naman tayo sponsor, but I've stayed at the Marco Polo. It's a very nice hotel. Ang ganda ng pagkain. Hanap ng naglakad ako sa likod, sabi ko, saan ba masarap na pomelo? Sabi niya, sir, yung Josie. Di hanap ng Josie. Wala naman ako makitang brand na Josie pomelo. Sabi ko, hanggang sa nakarating ako sa dulo-dulong tindahan. Sabi ko, nasan dito yung Josie pomelo? Sir, wala, William lang eh. Tikman nyo, sir, Josie man yan ba? Ano, no? Josie man daw. Josie man,
Josie naman daw yung William na Pomelo. Yung pala, akala ko yung Josie. Josie brand na pangalan. Yung pala, Juicy pala. Seryoso yan ha. That is not a joke that happened to me. Haba-haba nung tindahan sa likod ng Marco Polo na bentahan ng Pomelo. Tanong ako, saan ho dito yung Josie Pomelo? Wala kaming gano'n. Sabi niya, pero in fairness, kahit anong brand ng Pomelo nun. Matamis. And oh, by the way, very few people know. Okay? Di ba? Durian. Oo, baho. Sorry ako, di ko talaga type. Tsaka mangustino. Alam mo bang dapat pag kumain ka nun, sabay? Ha? Baho yes. Okay. Ang durian, it's buttery. It's sobrang rich. It stinks. Pag kinain mo yan, it's sobrang rich. It's sobrang powerful. Oh. Kailangan mo yung acidity ng mangosteen sa sweetness niya to balance. To balance and to cut off the richness. So, pag kumain ka ng durian, dapat kumain ka ng mangosteen para magbalanse, para makat yung richness ng durian. Matanggal yung amoy, matanggal yung acidic sa tiyan yan eh. Oo nga. Ako may solusyon ako dyan. Pag durian ka, dapat may mangosteen. Well, and mind you, these two are very expensive in Manila. Mahal yan. May panahon yan sa Quiapo, mura sabay. Ano yun? Isa pa, kung gusto mo ng durian, mag-abang ka sa Robinsons. Which yung one? Mga binalatan na. Yung nakabalot na sa styro. Oo. Yung ready to eat. Oh. Ready to eat. Okay. It's either puting-puti o dilaw na mayroong pulang streaks. Yun ang bibilin mo. Pagkakaiba, yung puting-puti, yun yung local variety. Hindi siya kasing amoy. Para pala mais, may puti, may parang dilaw. gatas. Pero pag yun ang kinain mo, parang it's not the experience of the durian, di ba? Ngayon, kung yung gusto mong experience ng durian, hanapin mo yung pag nakatsamba ka, yung red prawn. So, hindi siya dilaw. It's almost reddish, tapos may streaks of red. Tapos parang tuyon-tuyo. Hindi siya mushy. Pag yun na nakita mo, bilhin mo agad. Kasi hindi na naiintindihan yung difference ng varieties na yun. Mura lang yun eh. Tapos, makahanap ka ng mangosteen, perfect. Nakita ko yan sa Thailand eh. Dami kumakain yan. Tsaka Singapore. Everybody loves durian. Okay. Yeah, especially Singapore tsaka Malaysia. Yeah, sila. Hilig sila doon. Sa Malaysia, masarap doon, shawarma. That's another story. Anyway. Another story nga pala, okay. Remember a couple of episodes ago, nagsabi ka about about Philippines being Manila-centric. Yes. May nag-react. Siyempre, let's clarify. Clarify ko lang. Philippines is Manila-centric. It's the capital. I am not saying it's good. On the contrary, I believe that it is constrictive of our development. It is. It constricts the country's development because it's too centralized. Yes. Pero unless we admit that we are Manila-centric, we will not be able to fix it. To address that problem. Yeah. See, just saying Manila is not the center of the Philippines, Manila is not everything, does not make it not so. Diba? We have to admit na Manila-centric. Okay. Actually, noon, panahon pa namin sa Malacanang, kay GMA, malaking debate na yan. Mm-hmm. That is why nagkaroon ng super regions. I didn't know that. That was the whole reason for it. Diba, nagkaroon ng Mega Davao, Mega Cebu, tapos yung pala yun. Clark Subic Mega Region. Mega Because regions. the thing there is dapat decentralized. Itapon mo ang development. Okay. Decentralized. 3 things na immediate na kailangan gawin to stop for development to kickstart the whole country. Yeah. One, kailangan ng international port mo tanggalin na sa Port of Manila. Yeah.
Yeah, totoo yan. Okay? A lot Pag of people tinanggal mo say that. international port sa Manila, nilipat mo sa Subic, pati ang mga warehouses, pati ang locators, ililipat mo doon. Siyempre. Mafi-free up ang Port of Manila mo. You could do something else there. More important is, ang mga taong nagtatrabaho, kailangan lumipat. Lilipat sila kung nasaan ang port. So, ang population density ng Manila is nabawasan mo, nailipat mo. Okay? Next, kailangan mong ilipat international travel. Alisin mo na sa NAIA, lipat mo sa Clark. Why? NAIA is constricted. Hindi ka na po pwede mag-expand. Hindi ka na po pwede magdagdag ng panibagong flights. Yun na yun. Sorry. Singit lang. Singit lang. I don't know if it's already in the news, no? They're going to bulldoze Philippine Village Hotel sa tabi ng Terminal 1. Gagawin daw yan Terminal 4. I don't know if it's already in the news. Kahit gawin mong Terminal 4 yan, the fact na nasa loob ka ng Parañaque, Pasay, constricted ka. So dapat yan, minor airport mo na lang yan. Secondary international airport mo na lang yan. Okay, ang primary international airport na pwede mong gawin doon sa Clark o sa Subic or sa Bulacan. Malaki, maluwag. Sa Bulacan. Pwede. Iniintay na lang natin diba? yan. Sa Bulacan. Basta ilabas mo ng Maynila. Secondary na lang dapat yan. In fact, alam mo yung Bulacan, it's a waste of money. Bakit naman? Puta, magko-construct ka pa meron kang Clark. Hindi ko alam. Ang alam ko may kwento daw yan eh. Siguro that's something na, that's something that we can ask somebody in government. Kung yung gagastusin ako sa akin, yung gagastusin mo sa Bulacan, gastusin mo lang sa sa railway from Clark to Manila. They're already building a railway from Clark to Manila as it is. If you go to Bulacan, makikita mo siya. Ang international travel mo, kasi the thing about Clark is, everything is there. Marami kang paglalagyan. And it's already owned by the government. However, nag-invest na si Ramonang eh. Nilagay niya na dyan eh. Diba? Nakahanap siya ng paraan eh. Actually, hindi ko alam kung bakit may Bulacan, bakit may Clark. At I don't know, siguro maybe it's something that we have yet to see kung ano nangyayari. Pero katulad nun, parang yan eh. Parang paano mo tatanggalin ng international container terminal services sa Port of Manila? Ibig mo sabihin mo kay Rason, tangina, wala nang silbi yan, ililipat mo lahat yan? Siyempre. Would Ricky Rason invest on a new one? Hindi ganun kadali yun. Hindi ganun kadali yun. That's why hindi nga naman tumawalan yung tao tapos tumalikod sa'yo. Hindi maialis ang Port of Manila eh. Diba? Hindi siya magsusuklay sa talakurang kanya. So, third, education sector. Yung education sector, actually on its own, it's already expanding outside of Manila. Then, ang UST, meron na Cagayan de Oro. Diba? Nagpupunta na sila sa provinces eh. UP lang has so many branches. Ateneo has so many branches outside, no? Even La Salle has in Cavite, Lyceum has in Letran has in the provinces also. So. So, yan yung kailang. Diyan lang tatlong yan, magsisimula. Madi-decentralize mo. Saka lahat ng government offices, alisin mo sa Maynila. Okay, remember why Quezon City was created? Quezon City was created to house all the government agencies. Kaya pala lahat nandun, GSIS, sa dati. Government agencies ang nakapaligid sa kanya, dapat lahat ng nandyan sa circle. Tapos nakapaligid sa circle, housing projects. Project 1 to 8. Yan. Okay. It's the same thing. Ganun din uli. Pero ilagay mo somewhere else. Lagay mo siguro sa Subic. Subic is a beautiful place. I've been there many times. What would happen there is, lahat ng government agencies mo o lahat ng empleyado nila, pupunta na doon natitira. May housing sila doon eh. Oo nga naman. Pag nagkaroon ka ng housing doon, magkakaroon na rin dyan ng lahat ng secondary and tertiary businesses. And I think with the online facilities that we have, I think yung mga, like for instance, kayo ba nagparehistro na ng sasakyan recently? Online na lang. Ang pupuntahan mo lang yung
pupuntahan mo lang yung emissions mo kung anong malapit dyan sa'yo. I haven't been to City Hall. Doon sa LTO dito sa Makati, I didn't have to go. Kasi online na lang ginagawa lahat. Pupunta lang ako doon sa LTO yung emissions test. They guided me on how to do it online. Binigyan ako ng account, sila nagbukas. Noon kasi pinagbubukas ang account, hindi ko pinapansin. Malay ko ba? Hindi naman nila sinabi na pang online pala. Siguro napagod sila mag-explain. And now, because the emission center is a private institution, natuturo sila ngayon na ito gagawin mo. True enough, 15 minutes, 20 minutes, tapos na ako. Wala nang lugar ang mga fixer sa LTO. Because of that, effectively natanggal sila. And everything went faster. Ano ba naman? Unless may problema siguro yung sasakyan mo na hindi ko ma-rehistro. But it will all come out in the computers anyway. So, it's, kudos to that. If they put everything online, abay, salamat. Dapat ka sana, sana NBI. Ang hinahabol mo kasi is to decongest Manila. Yeah. So, ilipat mo, hindi naman lahat ng trabaho online eh. So, yung mga hindi online, sasama ron, pupunta ron. Oo. Once you do that, you decongest Manila, then decentralize ng Manila. Yeah. Everything else will follow. Yeah, totoo yan. Yun lang tatlong yun, apat na yun. Pero again, it takes political will. Ayan. Di ba? Kasi may mga political interests na hindi kayang sagasaan. Kaya hindi pa pwedeng bumoboto tayo ng mga populist leaders. Ano ba ibig sabihin ng populist? Yung mga katulad ni ganun, tsaka ni ganyan, yung mga populist leaders, alam nyo na yon. And if we vote for people like them, hindi talaga mapupush yung agenda natin. Binobola lang tayo. Pero yun naman politika bulahan ano pa nga ba? Pagalingan man bola yan budget yan Yan ang magandang hanap buhay, no? Laway lang ang puhunan. Kasi ano pa ba yung recap natin? Yun lang naman. Yung kay, we recap. I think we've successfully recapped yung kay no? Kasi nagkaroon ng development na kinasuhan si director. So, kudos to that and tingnan natin kung anong mangyari. We will mention in the next episodes kung ano mangyari sa kanya kasi inaabang-abangan din ng lahat ng tao yan Ayan. So, we've spent an hour is very fast. It goes by really fast. So, anything else that kung meron ho kayong tanong, may request kayo, comment lang kayo. We are a safe space for dissent. Sabi nga ni Ka Dennis, kahit personalin nyo siya lang, ako ayoko. Yung mga DDS nagko-comment na sa atin. Oo. Nagulat ako. Hindi daw corrupt si Sara tsaka si Duterte. Di sige. Sa inyo yan. Yung mga DDS na nagko-comment, alam nyo naman ang saloobin ko, mga puki ng ina nyo, mga traidor kayo sa bayan. Ayan. Opinion niya yan. Nako, mahirap yan. Mga tuta ng China. Yan, okay na yung audio ulit. Parang tuta ng China, actually. Totoo yan. I don't say words like that, pero yes, I agree. Kasi, ba't kayo umaanib sa ibang bayan? Hindi kayo umanib kayo sa bayan, wag sa politiko. Kampihan nyo ang bansa nyo, huwag kayong kumampi sa politiko. Kasi yung mga politiko, they do not have your interest at heart. Interest nila sa sarili nila. Taga-China ata sila Ha? Taga-China ata sila. Hindi naman sila lahat in-check, iba maitim na maitim Not all of them are Chinese. Meron akong kilala ng mga Chinoy na hindi nga pro-China mga Chinoy. Ang mga Chinoy, anti-China. Oo. Ang mga totoong Pilipino, anti-China. Kasi Pinoy sila Oo. Kung Pilipino ka, dapat Pilipinas ka, hindi ka dapat pro-China. Ano ba yun? That makes no sense. Anyway, maraming salamat po sa... Maraming salamat. Tapos, maganda ni audio natin. So, it will be good na. And then also, kung meron kayong questions or comments, salamat ho sa nagko-comment. Sige pa ho, comment pa kayo. Wala akong kukontra. Walang kakancel sa inyo. Wala ho tayo i-delete na comments. Wala kami i-delete na comments. Sasagutin ko lang. Sagutin lang, ha? Huwag ka lang pikon. Ayun lang. Huwag ka pikon. Pag sinagot, kasi kung naglagay ka ng incensing comment, di asahan mong sasagutin ka. Kung ayaw mo ng incensing, huwag ka magsumagot ng ganon. Ganon lang yan Ayan. Sige po, maraming salamat. Ako po si RP Lazaro.
At ito naman po si Ka Dennis Reyes, ang inyong pantas na talipandas. Maraming salamat. Maraming salamat sa pakikinig.